Pagkarating sa bahay, ay si Lino lang ang naligo. Dahil hindi naman nadumihan, sina Tingting at Rosalia. Gawa ng hindi naman sila pinaalis ni Lino sa sasakyan. Hindi madaling kalaban ang mga danag, lalo at mabibilis silang kumilos. At kapag nadaanan nila ang kalaban na isang pangkaraniwang tao lamang, ay maaaring hindi na mapansin na napinsala na pala sila ng isang danag sa bilis ng mga pangyayari. Doon na natulog si Lino sa kwarto nila ni Rosalia dahil ilang gabi niya na rin hindi nakakatabi ang dilag. At sa pagkakataong ito, pareho silang makakatulog ng mahimbing dahil nakahiwalay na sa kanila ng kwarto ang dalagang si Roulette. Kinabukasan, pagkagising ni Lino, ay naroon pa rin si Rosalia sa kanyang tabi. Halos magkasabay lang silang nagmulat ng mata. Sabi ni Rosalia, "Good morning, mahal." "Good morning din. Akala ko mag-isa na naman ako pagkagising ko eh. Mabuti at hindi ka pa bumababa." "Oo, sinadya kong hindi gumising ng maaga para naman makumpleto ang tulog ko." "Eh di tara na pala, baba na tayo." Sabi naman ng dilag. "Oo nga, sinabi kong kumpleto ang tulog ko, pero hindi pa kumpleto ang kailangan ko. Meron pa akong mahalagang bagay na kailangan sa'yo." Wika nito na may kakaibang ngiti. Kaya muli na lang din humiga si Lino dahil alam niyang nais ng dalaga na muli nilang maiparamdam ang pisikal na pagmamahal sa isa't isa. Kaya ginawa na nga nila iyon. Noong makatapos ay masayang-masaya ang dilag. Halatang kontento ito sa kanyang tinamasa na atensyon. "Sige na mahal, mauna ka na sa baba. Magliligpit lang ako ng tinulugan natin, saka ako susunod." "Okay sige, mauna na ako." Wika ni Lino, sabay halik sa noo ng dilag at lumabas na ng silid. Pagkarating niya sa baba ay walang katao-tao. "Nay? Tay? Gabriel?" Tawag ni Lino pero walang sumasagot. Lumabas naman mula sa CR ang dalagang si Leandra. Nakatapis lang ito ng tuwalya na halatang katatapos lang maligo. "Kuya Lino, naroon silang lahat sa labas, naglilinis ng bakuran at gumagawa ng mga taniman ng gulay." "Ah, talaga?" "Opo. Kuya Lino, pakihintay lang ako saglit ha. Magbibihis lang ako. Ako na magtitimpla ng kape mo." "Nako, wag na Leandra. Ako na ang gagawa. Pababa na rin naman yung si Rosalia. Si Roulette ba bumaba na?" "Hindi pa po." "Eh si Tingting?" "Opo, kanina pa bumaba si Tingting. Lumabas na nga iyon dahil bumili ng mga pako at kahoy na gagamitin sa paggawa ng kulungan ng mga manok na aalagaan daw nila ni Tio Roland." "Ah, ganun ba? Sige pala, umakyat ka na para makapagbihis ka na. Baka lamigin ka pa niyan." Wika ni Lino dahil medyo naiilang na siya. Nakaharap ang dalaga at halos kalahati lang ng kambal ang natatabunan ng tuwalya. Lalo at may kalakihan rin ang mga iyon at mapuputi talaga. Kaya habang nag-uusap sila ay pinipilit ni Lino na hindi roon mapatingin. "Sige Kuya Lino, akyat na ako." Sagot ng dalaga at umakyat na nga. Umupo muna si Lino sa may sofa sa sala. Ilang minuto ang lumipas ay nakababa na rin si Rosalia. "Mahal, bakit ang tahimik? Nakakapanibago. Nasaan ang mga tao?" "Nasa labas silang lahat. Nagsisimula ng gumawa ng mga taniman at kulungan ng manok." "Eh si Roulette?" "Hindi pa raw bumababa sabi ni Leandra." "Naku, mukhang nagpuyat na naman sa panonood ng series ang babaeng iyon. Kaya tulog pa rin sa ganitong oras." "Tara na mahal, mag-almusal na tayo." Wika ni Rosalia at nagtungo sa kusina. Nakita niyang may nailuto ng hotdogs at sunny side up eggs. Meron ding sinangag na kanin at pandesal. "Mahal, anong gusto mo? Kanin o pandesal?"
Kanin muna ako ngayon, mahal. Mag-i-exercise ako mamaya eh. Okay, sige. Halika na pala rito. Ready na rin naman ang mga pagkain. Magtitimpla na lang ako ng kape natin. Agad nang tumayo si Lino at umupo sa hapagkainan. Ilang saglit pa ay pumasok naman ng bahay si Gabriel. Papa, gising ka na pala? Opo anak. Saan ka galing? Bakit pawis na pawis ka na kaagad? Ang aga-aga pa. Naglaro po kami ng habul-habulan nila Tito Buboy tsaka Tita Jenjen. Ang ganda po rito, Papa. Malawak ang lugar. At pwede kaming maglaro ng tagu-taguan. Nakita naman ni Rosalia na pawisan ang batang si Gabriel. Sabi nito, halika nga muna Gabriel. Pawis na pawis ka oh. Punasan muna kita. Sige po, Mami. Sagot naman ng bata at lumapit kay Rosalia. Mabuti at may nakita naman siyang tawil at isang panyo. Pinunasan niya muna ng pawis ang bata, saka nilagyan ng panyo sa likuran para iyon ang mag-a-absorb ng pawis sa likod. Salamat po, Mami Rosalia. Sige po, balik na ako sa labas. Ay, iinom nga pala ako ng tubig. Wika pa ng bata sabay kuha ng tubig sa container na nakapatong lang sa may lababo. Sige po, doon muna ako sa labas ha. Wika pa ni Gabriel at muli nang tumakbo pa palabas. Pumasok naman si Mariposa sa loob ng bahay. Oh, Lino, gising na pala kayo. Ano, okay na ba iyang mga pang-almusal sa inyo? Oo, ayos na ito. Kumusta kayo? Ang aga nyo yatang nagising ah. Oo, Lino, ang aga rin kasi ni Gabriel nagising dahil maglalaro na sila nila Jenjen at Buboy. Ang ganda talaga rito, Lino. Nakakapaglaro ang mga bata. Tapos, ang presko pa kahit saan tumambay. Oo nga eh. Ako nga nagandahan na rin sa unang tingin ko pa lang. Dahil inisip ko talaga na hindi pwedeng lumaki si Gabriel sa bahay na parang kulungan lang. Halos hindi ba lang makatakbo sa loob. Sige pala, Lino. Doon na muna ako sa labas. Titignan-tignan ko rin si Gabriel habang naglalaro. Okay, sige. Sagot ni Lino at sinimula na ang pag-aalmusal nila ni Rosalia. Habang kumakain ay napansin ni Lino na napakatahimik ni Rosalia. Mahal, anong meron? Bakit natahimik ka bigla? Pumasok lang si Mariposa eh. Bakit? May nasabi ba siyang mali? Sabi naman ni Rosalia. Wala mahal, naisip ko lang na kung ako kaya ang magkaroon ng anak, magiging kasing responsable din kaya ako ni Mariposa. Hindi ko kasi ma-imagine na ikukulong ko ang sarili ko buong araw sa bahay at walang ibang gagawin kundi bantayan ng isang bata. Paano naman ako noon? Para na akong nawala ng sarili kong buhay. Siguradong mabuburnout ako sa ganoong sitwasyon. Samantala si Mariposa ay parang naging mas masaya pa siya ngayon na nagkaroon siya ng anak. Kahit pa hindi niya maangkin ng buo ang tatay noon. Sabi naman ni Lino, alam mo mahal, naitanong ko na rin yan dati kay nanay. Kung paano maging isang magulang. Paano kinaya na matatali na lang sa bahay. Tapos si tatay naman ay wala nang ibang ginawa kundi ang maghanap buhay. Tapos pagka-uwi, kakain, matutulog. Tapos kinabukasan, maghahanap buhay uli. Paano nila iyon nakayanan nang ganun na lang ang buhay nila? Anong sagot ni Nanay Sally? Ang sabi niya, kapag nagkaroon raw ng anak, ay mas magiging masaya talaga ang isang ina o ang mga magulang. Kasi magkakaroon sila ng bagong purpose sa buhay. Hindi na pansarili. Lahat ng gusto nilang mangyari ay puro na sa ikabubuti ng kanilang mga anak. At sa bawat pangarap na matutupad, ay mas lalo silang napapasaya at nai-enjoy ang bawat minuto ng buhay. Kung pwede nga lang raw ay wag na kaming lumaki. Para palagi lang kaming bata na makikita nila sa bahay at hindi lalayo sa kanila. Parang kami na raw kasi ang naging dahilan para mabuhay sila. Mawawalan na raw ang interes sa sarili na gustong gumala, makipagbarkada o magsayang ng oras sa labas. Maging si tatay ay halos ayaw na umalis ng bahay para lang makasama kami ng mas matagal dahil alam nilang saglit lang ang mga panahong bata kami at magigising na lang sila bigla na malalaki na kami
at lalayo na dahil magkakaroon na rin ng sariling pamilya. Kaya nga naisip ko na kapag nagkapamilya ako ay hindi ko sila ilalayo sa akin o sa pamilya ko para hindi nila mamiss ang panahong mga bata pa kami nila Buboy at Jenjen. At nagawa ko naman. Nakikita ko na walang nagbago sa pag-aalaga sa akin nila nanay at tatay. Kung paano nila ako kausapin noon ay ganoon pa rin ngayon. Parang hindi lumipas ang oras sa amin eh. At nakikita kong mas masaya pa sila ngayon na narito ka, si Gabriel at si Mariposa. Hindi man normal ang sitwasyon nating tatlo ni Mariposa, pero maayos naman tayong lahat. Walang may sama ng loob at walang napag-iiwanan o hindi nabibigyan ng pagmamahal. Kaya masasabi kong pagmamahalan ang nagbubuklod sa pamilya nating ito. At alam ko kapag dumating ang araw na magkakaanak tayo, ay maiintindihan mo lahat ng sinasabi ko ngayon. Ano, handa ka na bang magkaanak tayo? Nakangiting tanong pa ni Lino. Pilit nang umiti si Rosalia sabay sabing, "Pasensya na mahal, hindi pa rin eh. Sa ngayon, masaya na ako na merong Gabriel na tumatawag sa akin na mami na itinuturing ko na rin na sarili kong anak. Pero hanggang doon lang muna ang kaya ko. Noong magkausap rin kami ni Nanay Sally, ang sabi niya ay wag ko rin daw madaliin. Hintayin ko raw kapag naramdaman ko na sa puso ko na gusto ko nang magkaroon ng sariling anak para siguradong magiging masaya ako at hindi magkakaroon ng depresyon. Iyon daw kasi ang kadalasang dahilan ng pagkakaroon ng postpartum depression. Iyong nagkaroon ng anak sa panahong hindi pa handa ang isipan. Doon na raw lilitaw iyong ideyang maliliit sa sarili, maaawa sa sitwasyon at iisipin na mas naging mababang klase na ng uri ng babae dahil hindi na magawa ang mga gustong gawin ng personal at wala ng kalayaan at kontrol sa sariling buhay. Kaya sa ngayon, hintayin ko na lang muna ang pakiramdam na iyon." Okay. Hindi naman sa nagmamadali ako Pero gusto ko rin siyempre na magkaanak tayo sa sarili nating kagustuhan. Alam naman natin pareho na hindi intensyonal ang pagkabuo ni Gabriel. Parte siya ng misyon para makapagligtas ng maraming buhay kaya siya nabuo. Pero yung sa atin ay gusto ko ay sa panahong 100% kang sigurado. Hindi ko nga rin inakala na magiging masaya si Mariposa sa sitwasyon niya na naging nanay na lang bigla kahit wala pa sa plano. Tapos may nagmamayari pa sa lalaking tatay ng kanyang ama. Pero naka-adjust na rin naman siya kahit papaano dahil na rin sa tulong mo. Kung hindi mo ako pinapayagan na magbigay rin ng oras kay Mariposa, ay baka umalis na yan rito at iisiping wala siyang halaga sa pamilyang ito. Oo Lino, yan din nga ang naiisip ko. Kaya pumayag ako na doon ka matulog sa kanya paminsan-minsan. Dahil kapag umalis yan si Mariposa, malamang maisasama niya ang anak mo. Siya ang may karapatan kay Gabriel dahil siya ang ina. At ayokong mangyari na umalis siya at malayo sa'yo si Gabriel. Dahil alam kong mahal na mahal mo si Gabriel. At hindi pa ako handa na bigyan ka ng anak. Oo Rosalia, alam ko yun. Kaya salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa relasyon natin at sa pamilyang ito. Wala yun mahal. Mahalaga rin sa akin ang pamilyang ito. Mas nararamdaman ko pa ang totoong pagmamahal sa pamilya rito kaysa sa pamilya ko. Masyado na silang tutok sa negosyo sa Maynila eh. Minsan nga inaya kong bumakasyon sila rito. Ayaw naman nila. Wala raw silang oras. Kailan pa kaya sila magkakaoras no? Kapag patay na sila? Sabi naman ni Lino, hayaan mo na. Kapag hindi na masyadong magulo sa lalawigang ito, ay tayo ang dadalaw roon sa kanila. Kahit 2 linggo lang. Talaga mahal? Oo naman, promise. Sagot pa ni Lino at nagpatuloy na sila sa pag-aalmusal. Matapos makakain ay lumabas na sila ng bahay. Naabutan nilang busy ang lahat. Sina Nanay Sally at Mariposa ay nagtatanggal ng mga damo sa gilid. Habang naroon lang din sa hindi kalayuan sa kanila ang mga bata, naglalaro ng tagu-taguan. Sina Mang Roland naman at Tingting ay abala sa paggawa ng kulungan ng manok. Uy, Kuya Lino, good morning. Good morning, Ginting. Ano sa tingin mo anak?
maganda ba ang disenyo namin ni Tingting sa aming kulungan? Opo, Tay. Nasaan ang sinasabi mong kamalig na gagawin mo para sa kulungan? Wala pa, anak. Mamayang hapon pa raw i-deliver ang mga pawid na order ko eh. Pawid lang kasi ang gagamitin kong pangbubong doon para presko pa rin. Pero doon ko yun ilalagay sa may unahan para hindi umabot sa bahay natin ang amoy ng ipot ng mga manok. Tsaka gagawaan ko rin ng septic tank sa likuran para doon ang magiging tapunan ng mga ipot ng manok para hindi maging malangaw ang bakuran natin. Opo, Tay, magandang ideya nga yan. Nagpahinga muna sina Lino at Rosalia sa may lilim ng puno ng mahigit 1 oras. At noong matunawan na ay nagpasya sila ni Rosalia na mag-sparring para mas lalong mahasa sa mano-manong laban. Tuwang-tuwa naman ang mga bata sa panunood, lalo at nakikita nilang totoong itak ang gamit ng dalawa. Idagdag pa na ang mga moves ng dalawa ay talagang pangkaratista na tumatambling sa ere o yung nagbabackflip, kung saan ginagamit talaga nila madalas sa laban ang ganoong mga galaw nila. Si Aling Sally naman ay tila namumutla sa kaba habang nanonood. Naku anak, baka magkasakitan kayo. Dapat kahoy lang na itak ang ginamit nyo eh. Huwag yung totoong itak. Wika pa noon na nag-aalala at napapapikit sa tuwing nakakakita ng kislap ng kuryente kapag nagbabanggaan ang itak ni Lino at Rosalia. Sabi naman ni Rosalia, "Huwag ka po mag-alala, Nay. Nariyan naman si Tingting, gagamot ng mga sugat namin." Nako, kahit na. Doon na nga lang muna ako sa loob. Sinisikmura ako sa ginagawa nyo eh. Parang ako ang mahihimatay sa ginagawa nyong ganyan. Wika ni Nanay Sally at dali-daling pumasok sa loob ng bahay at nagpasya na lang na magsimula ng magluto ng ulam para sa pantanghalian. Si Tingting naman ay tawa ng tawa sa nakikitang pagkanerbiyoso ni Aling Sally. Hindi naglaon ay biglang may nagsalita mula sa likuran. "Pwedeng pasab? Ako rin, gusto ko mag-training." Huminto sa paglalaban sina Lino at Rosalia at napatingin sa nagsasalita. Si Roulette iyon. "Uy, Roulette, ikaw pala. Good morning sa'yo. Mag-almusal ka na." "Hindi, Lino. Gusto ko muna mag-training. Matagal na akong walang nakakalaban na totoong magpapalabas ng kakayahan ko." Sabi naman ni Rosalia. "Roulette, sa mga kalaban lang natin ginagamit ang totoong pakikipaglaban. Ensayo lang ito, pampapawis." Sabi naman ni Roulette. "Bakit? Natatakot ka ba, Rosalia, na matalo ko si Lino?" "Hindi naman sa ganun. Pero hindi naman kailangan na may totoong sakitan sa ensayo. Pampabilis lang ng reflexes ang pinapractice namin." "Eh di sige, bilisan ni Lino ang reflex niya para hindi siya pumanaw sa araw na ito." Wika ni Roulette at agad sumugod kay Lino. Umatras naman agad si Rosalia at hinayaang maglaban ang dalawa. Sabi naman ni Tingting, "Leandra, ipasok mo muna ang mga bata sa loob ng kwarto. Hindi magandang mapanood pa nila ang paglalaban nila Roulette at Kuya Lino. Hindi yan katulad ng ensayo nila ni Rosalia." Tumango naman ang dalaga at hinila na papasok sina Buboy at Jenjen na may takot sa mukha. Si Mariposa naman ay pinilit na rin hilahin si Gabriel papasok ng bahay. Tanging sina Tingting, Rosalia at Mang Roland na lang ang naiwan sa labas. Tumalon ng mataas si Roulette papunta kay Lino. Dala ang 2 6 inches na combat dagger. Mabilis umatras si Lino at mabilis na umilag sa atake ng punyal. Naghagi si Rosalia ng metal baton kay Lino para hindi naman dihado si Lino sa laban na iisa lang ang sandata. Alam rin nila na hindi pwedeng gumamit si Lino ng kapangyarihan sa ganoong laban. Makikita na tila iba ang aura ni Roulette sa mga oras na iyon. Parang hindi siya ang Roulette na matagal na nilang kasama na naging mabait at makulit na rin. Sa pagkakataong ito ay tila isang Roulette na assassin ang kaharap ni Lino. Tila pusang gubat ito
na napakagaan ng bawat pagtapak sa lupa pero napakabilis at ang mga ataking kanyang ginagawa ay mukhang nasa intensyon na paslangin si Lino. Noong muling magkalapit sina Lino at Roulette ay pumulupot si Roulette sa katawan ni Lino sabay hiwa ng mga punyal sa magkabilang tagiliran. Nahawakan ni Lino ang kamay ni Roulette at nasipa ng malakas kaya tumalsik sa malayo si Roulette. Pero halata na nasugatan ng malalim si Lino dahil nagkaroon ng bahid ng dugo ang damit niyang kulay light blue. May hiwa rin ang mismong t-shirt. Sabi ni Rosalia, "Roulette, anong ginagawa mo? Tumigil ka na." Sabi naman noon, "Bakit? Wala ka na bang tiwala sa boyfriend mo, Rosalia? Huwag kang mag-alala, hindi ko pa siya papatayin. Pero hindi ko maipapangako na makakalakad pa siya pagkatapos ng laban naming ito." Wika ng dilag at muling sumalakay ng mabilis. Ang buong akala ni Lino ay aatake lang iyon ng paghiwa ng punyal. Pero mabilis ibinato sa kanya ang 2 punyal na hindi napaghandaan ni Lino. Tumarak ang isang punyal sa balikat ni Lino. Ang isa naman ay nailagan niya kaunti, kaya gumuhit lang iyon sa kanyang mukha. Pero lumikha pa rin ang sugat. Nakita niyang naroon na si Roulette sa ere at papabagsak sa kanya ang pamatay na sipa. Mabilis bumuga ng hangin si Lino at nag-sidestep papunta sa isang puno sa gilid. At mula sa puno ay doon niya ipinadyak ng malakas ang kanang paa para makakuha ng malakas na buwelo. Kaya bumulusok siya ng mabilis patungo sa gilid ni Roulette. Hindi na iyon maiilagan ng dilag dahil nasa ere na ito at nasa direksyong padiretso. Doon na ibinigay ni Lino ang solidong suntok sa panga ng dilag. Napaling ang ulo noon at nagrolyo ang katawan habang gumugulong papunta sa dulo ng pader. Pero sinundan pa iyon roon ni Lino at noong tumingala ang dilag ay isang malakas na suntok uli ang binigay niya sa mukha noon. Nagulat siya noong maglabas pa iyon ng ice pick at isinalubong sa mukha niya. Pero ipinaling niya kaunti ang kanyang mukha sabay huli ng kamay at binali. Nabitawan ni Roulette ang ice pick. Dinampot naman iyon ni Lino at isinaksak sa magkabilang hita ng dilag. Pero binunot niya rin agad at ibinato sa malayo. Sa kanya hinawakan ang dilag sa kanang kamay at iniangat hanggang sa taas na para na itong nakatayo. Sa kanya naman binigyan ng isang napakalakas na roundhouse kick sa sikmura. Kaya muling bumalandra ang dilag sa puno at humampas roon ng malakas. Pero hindi pa rin sumusuko ang dilag. Nagulat sila nang muling maglabas ng brass knuckles. Sumigaw si Rosalia, "Roulette, tama na yan! Ano bang nangyayari sa'yo?" Noong tumingin sa kanila si Roulette, ay tila hindi na sila noon nakikilala. Napakabangis na ng dilag. Sabi naman ni Rosalia, "Lino, gawan mo na ng paraan para man-neutralize siya. Huwag mo na siyang saktan ng todo." Sabi naman ni Lino, "Rosalia, nakalimutan mo na ba kung ano si Roulette bago natin naging kaibigan? Isa siyang pusakal na kriminal at asasin. Bumalik lang siya sa kanyang orihinal na estado, kaya siya nagkakaganito. Hindi ito madadala ng pakiusap. Kailangan natin magising ang mabuting Roulette sa loob niya." Sabi naman ni Roulette, "Mangarap kayo na may magigising kayo. Wala akong good side. Nagtitimpi lang ako sa mga kaartihan nyo at mamumuhay ng tahimik at matiwasay. Hindi ito ang mundo ko." Wika noon sabay muling atake kay Lino. Pero nagulat si Lino dahil bago pa makarating sa kanya si Roulette, ay nagkaroon ng makapal na usok sa paligid niya. Kaya hindi niya makita kung nasaan na ang dilag. Hanggang sa maramdaman niya na lang ang pagtama ng napakabigat na suntok sa kanyang gilid ng panga. Tumalsik si Lino at nagpagulong-gulong. Saglit siyang nahilo. Tapos nakarinig siya ng tunog na tila mga maliliit na bakal na hinugot. Ilang saglit pa ay tumalilis na sa hangin ang mga maliliit na bakal na mga ice pick papunta sa kanya. Nakita ni Lino ang itak sa tabi niya, kaya dalit-dalit niya yung dinampot
at isinalag sa mga paparating na maninipis na ice pick. Pero 4 sa mga iyon ang tumama pa rin sa katawan niya hanggang sa makita niyang nahawi ang usok at lumabas roon si Roulette. At nakaamba na ang malakas na suntok. Iniilag ni Lino ang kanyang ulo kaya tumama sa puno ang kamao ng dilag. Nabalatan ng malalim ang puno dahil sa suntok na iyon. Nagsunod pa ng mga atake ang dilag kaya pinilit ni Lino na makatayo para masalag niya ng maayos ang mga suntok na paparating. Nakita niyang may hawak na namang itak ang dilag kaya dali-dali siyang tumakbo dahil hindi niya hawak noon ang kanyang itak hanggang sa makita niya ang nabitawan niyang baton. Noong mapalingon naman siya sa kabilang bahagi ay nakikita niya ang pag-aalala sa mukha ni Rosalia at Tingting. Umiling-iling siya sa mga ito dahil nakikita niyang tila gusto na rin tumulong ng dalawa sa laban. Nakita niyang papasugod na sa kanya si Roulette. Huminga si Lino ng malalim, sabay sabing, "Pasensya ka na, Roulette. Tunay na kaibigan ang turing ko sa iyo. Kaya kung wala na ibang paraan para ibalik ka sa katinuan, ay gagawin ko ito." Pumikit si Lino habang pinapakiramdaman ang bawat galaw sa paligid. Maging ang simoy ng hangin ay nararamdaman niya sa lahat ng direksyon na nakapaligid sa kanya. Tumalo ng mataas si Roulette at akmang itataga na ang itak mula sa taas, papaislant na ang punteriya ay ang liig ni Lino. Mabilis kumilos si Lino at diretsong itinusok ang bakal na baton sa may ibaba ng kilikili ng dilag. Tila na paralyze si Roulette at nawala ng lakas ang buong braso. Nabitawan rin noon ang itak. Muli iyong pinalo ni Lino sa gilid ng binti kaya napaluhod iyon. Saka umikot si Lino sa likuran at ginamitan ng headlock. Kumikisay-kisay ang dilag hanggang sa nawalan ng malay dahil sa pagkaubos ng hangin. Dali-dali namang lumapit sina Rosalia at Tingting. Sabi ni Tingting, "Anong gagawin natin sa kanya? Sigurado kapag nagising yan ay mabangis na uli." Sabi naman ni Lino, "Rosalia, di ba meron pa tayo diyang tranquilizer? Turukan mo. Haluan mo rin ng kaunting pampahina ng mga muscle para hindi siya makatayo o makakilos kapag nagising siya. At hindi na rin natin siya kailangan talian pa kapag ganoon." Sabi naman ni Tingting, "Kuya Lino, kailangan natin gamutin ang mga sugat mo. Ang dami oh." "Oo nga eh. Talagang intensyon ni Roulette na patayin ako." Hindi na siya ang Roulette na dati nating nakasama, na masayahin at makulit. Sabi naman ni Tingting, "Paano ang mga kasama niya sa kwarto? Delikado sila roon." Sabi naman ni Lino, "Doon na muna siya sa kwarto namin para solo niya lang. Tapos doon muna kami ni Rosalia sa kwarto ni na Jenjen matutulog, pansamantala. Marami namang deck roon." "Okay, Kuya Lino. Hindi ito pwedeng isama sa mga bata dahil baka mag-wild uli." Sagot ni Tingting at binuhat na si Roulette at doon dinala sa kwarto ni na Lino sa ikalawang palapag. Tinurukan din iyon kaagad ni Rosalia ng tranquilizer, saka pinunasan ang mga bahid ng dugo sa katawan bago ginamot ni Tingting ang mga sugat. Sa baba naman ay galit na galit si Aling Sally. "Anong nangyari sa babaeng iyon, anak? Parang hindi ko na siya kilala sa inaasal niya kanina." "Tama ka po, Nay. Akala ko hindi na babalik ang orihinal na pagkatao niya dahil nabubuhay na siya ng matiwasay sa piling natin. Pero mukhang mali ako." "Ano nang gagawin mo sa kanya, anak? Sa tingin mo ba, ligtas pa kami na makasama siya?" "Huwag po kayo mag-alala, Nay. Gagawan ko ng paraan yan." Lumapit naman agad si Mariposa kay Lino habang may dalang tawil at plangganang may maligamgam na tubig para linisan ang mga sugat ni Lino bago iyon pagalingin ni Tingting. Sabi pa ni Mariposa, "Bakit hindi mo ginamitan agad ng kakayahan mo para hindi na umabot sa ganito?" "Hindi pwede, Mariposa. Hindi yun patas. At baka hindi ko siya matansya at mapuruhan ko pa. Kaya ko naman siyang labanan ng mano-mano. Hindi ko walang inakala na napakarami niyang dalang armas sa loob ng damit. Kaya ang dami niya ring naibato sa akin."
Pero Lino, nag-aalala na ako sa'yo kanina dahil akala ko tutuluyan mo na rin siya. Naku, hindi ko gagawin yun kay Roulette. Maraming beses niya na tayong iniligtas, Mariposa. O kahit ako mismo at si Rosalia, maraming beses niya na rin nailigtas. Kaya hindi pwedeng basta-basta ko na lang siyang papatayin kapag nawala siya sa sarili. Uy ka ni Lino habang nililinisan ni Mariposa ang mga sugat niya. Ilang saglit pa ay bumaba na rin si Tingting at ginamot ang mga sugat ni Lino sa pamamagitan ng mutya ng bulaklak. Noong magaling na si Lino ay doon na muna siya tumambay sa labas habang binabantayan na naglalaro ang mga bata. Si Rosalia naman ay naroon lang sa tabi ni Roulette, binabantayan ang dilag sa pagising nito. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 327. Gaya po ng nasabi ko na sa kabilang channel, pasensya na po sa mga delay ng pag-upload ng ating mga kwento dahil nagkaproblema ang dalawang channel natin sa editing apps na ginagamit ko. Kaya may mga story na i-reprocess ko at i-re-upload. Hayaan nyo na lang iyon kung ayaw nyo nang mapakinggan uli. Maraming salamat po ha, lalo na sa pagtsatsaga na maghintay sa mga kasunod na upload. Hayaan nyo po, sisikapin ko rin na mapabilis ang mga upload natin sa mga susunod na araw. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.